On air and online, this is Radio Agri. The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. The views and Ayan, so ang oras po natin, nakataas pala yung background music. Ayan, 3 minutes past 2 in the afternoon at syempre magandang hapon po sa ating mga karadyo agri na nakatutok po via our 90.1 FM na frequency channel sa mga radyo at syempre sa ating Facebook page because we are live and alive of course sa ating Facebook page Radyo Agri 90.1 FM Filmex. So, isa pong mainit na hapon po para sa ating lahat mga karadyo agri. At bago tayo magtungo sa exciting part ng ating special episode this afternoon, syempre batiin po muna natin, of course, ang buong Filmic community sa pangunguna po ng ating Director for Dr. Junicia Alvindia. Gayon din po sa mga kasamahan po natin sa Office of the Director. Gayon din po sa ating Deputy Director, Sir Joel Dator. Sa mga division chiefs po natin, section heads, or mga unit heads, mga guards on duty din po natin, syempre mga utility personnel, lahat po ng mga kasama natin sa buong Filmic at syempre sa mga kapitbahay din po nating mga ahensya at sa mga estudyante, sa mga naiwan po sa kanilang mga tahanan, mga nakatravel, anuman po ang inyong pinagkakaabalahan this afternoon. Ayan, sana po kayo po ay okay sa all right ngayong hapong ito. At kagaya nga po nung nabanggit ko kanina mga karadyo agri, syempre sasamahan po namin kayo, of course, Badet from Applied Communication Division, na ibigay po sa inyo mga karadyo agri ang isa sa mga bago pong makakasama natin. Every Friday po ito, 3 to 4 in the afternoon. But, syempre, dahil nga, kumbaga matatapat po ng non-working holiday rather, ang kanilang time slot. So, syempre, para po ma-launch po natin formally ang programa pong ito, natatalakay po sa iba't ibang mga topics, mga kwentuhan, mga halagang impormasyon at kaalaman tungkol po sa usapin sa financial para po tayo ay maging financially literate at syempre, ma-arm po natin ang ating mga sarili pagdating po sa mga usapin ng kaperahan. So, syempre, makatutunghayan po natin sa ating first at soft launching po ng ating programang Talking Sense. So, dahil po dyan, ipapakilala ko na rin po ang dalawa sa atin pong makakasama at mga magiging financial besties po natin. Starting today, ayan, walang iba kundi si Miss Baba G and si Miss Rose Gold. Ayan, so good afternoon po. Batiin po muna ninyo ang ating mga karadyo agri this afternoon. Good afternoon po sa ating lahat, mga ka-sense. It's time to shine. Money Talk sa Afternoon Grind. Budget tips na on the go with Talking Sense. Asensoy Go. This is your financial bestie, Miss Babaji. And ako naman po, ang inyong financial bestie, Rose Gold. And we are from the Finance Division. Nice. Isang magandang hapon po ulit sa mga ka-radio agri po natin na nanonood and nakastream po sa ating mga radio and of course sa ating pong Facebook Live ngayon sa Radio Agri 90.1 Facebook page. And ayun nga, isang magandang hapon sa inyong lahat. And gusto po muna naming batiin lahat po ng mga nanonood, especially po from the Finance Division. Isang magandang hapon po sa inyong lahat, especially po sa amin pong Division Chief, Miss Bibelinda O. Reyes. Isang magandang hapon po, ma'am. Sa Accounting Unit po, sa mga nasa budget section. Ayan, hello po sa mga ka-office mate po namin dyan. Yes, and dagdag ko rin po, good afternoon po sa ating mga magaganda at poging viewers and listeners ng Radyo Agri 90.1 FM. Gayun din po ang bookkeeping section sa pangunguna po ng aming supervisor na si Ma'am Arlena Tuates, Ate Junifer. Ayan, hello, special shout out po kay Rona Pascua. Gusto mo pa shout out talaga? Yes. Ayan. Yes.
So, syempre, bilang bahagi po ng ating soft launching or pagpapakilala po ng ating bagong programa, ang Talking Sense, syempre, kikilalanin muna natin ang ating mga host at the same time, yung mga kwento, mga behind the scenes or mga BTS nila sa kanilang preparations sa kanilang programa. So, first question, dahil Q&A portion na po tayo. Ang Miss Universe po ba ito? Yes, from Miss Universe ito. Ayan, for question number 1. Ayan. So, gaano po ba kahalaga yung role ng Finance Division sa mga agencies po kagaya ng PhilMec para po mas ma-enlighten yung ating mga karadyo Agri pagdating po sa functions ng Finance Division? Yes, and ayan, isa po ulit magandang hapon sa mga karadyo Agri po natin dyan. Alam niyo po, ano po ba yung isa sa mga, or gaano po kahalaga yung Finance Division sa isa pong ahensya, lalong-lalo na po sa ating ahensya, which is the PhilMec. Alam niyo po, yung Finance Division, ito po yung nagsisilbing lifeline po ng isang ahensya. Kumbaga, ito po yung puso. Yun nga, puso po ito ng bawat ahensya, private man po, corporation, or government agencies po siya, katulad na lang po ng PhilMec. Dahil ang FD po, ito po yung namamahala ng mga pondo ng bawat organizations, private man or private sectors. Okay. Ayan, and in addition po sa sinabi ni Miss Baba G, no, partner, tama ka doon. And hindi lamang po tagapamahala ng pera ang Finance Division. Isa rin po tayong strategic partner ng ating ahensya na PhilMec para matiyak po na ang bawat pondo po, bawat piso ng pondo ng gobyerno ay nagagamit po natin sa tama at effective na paraan at tunay po na may pakinabang sa ating mga farmers sa agriculture sector. Yes. Tama. Alam mo, partner, na ano ko lang, no, parang no budget, no mission talaga siya, no? Totoo. Kasi, alam niyo po, tinutulungan po ng Finance Division yung ahensya na to plan and na maglaan po ng pondo dun po sa mga proyekto po na yon, syempre sa mga kagamitan and sa mga operations po ng bawat ahensya. And sa atin po as PhilMec, syempre po critical po yung pagbili po ng mga makinarya at teknolohiya para po sa mga post-harvest and mechanization programs po natin. Totoo yan. Yes, and speaking of project po, isa sa project po natin is yung RCEP. Ayan, so nabanggit po ni Miss Baba G, so kailangan po, di ba, isa po tayo sa nagpapanatili po na dapat ang pondo po ay napupunta sa tamang project. Yes. Okay? And then, at the same time, ay nagagamit po ito sa itinakdang oras. Tama. And kapag may project po para sa pamamigay ng makinarya, tulad po sa RCEP, sa ating mga farmers, ang Finance Division po ang nag-aayos po ng mga disbursement vouchers, and also tayo rin po yung nagmo-monitor kung nasaan na po itong mga vouchers. Yes, yes. Okay. Tama po yan yung sinabi ni Miss Rose Gold. And addition lang po, no, one of the function din po ng FD ay responsible din po kami sa paggawa ng mga financial reports. Siyempre, mga hindi talaga pwedeng mawala yan. Mga documents to submit sa COA, siyempre, diba? Na makakatulong po sa pagpapanatili ng tiwala po sa atin ng publiko. Lalong-lalo na po sa ahensya natin. Siyempre, diba, kailangan yung Finance Division po, kailangan talaga totoo, tsaka may transparency. Yes, oo, yung term na transparency, lalo na pagdating sa usapin ng pera, napaka-importante po yan. So, dapat trustworthy po tayo and transparent po talaga tayo kasi medyo sensitive po yung hawak natin. Totoo yan. Yung kaperahan po ng ating mga At meron pa po bang i-add, Miss Rose Gold? Ayan, nagsisilbi rin pong advisor ang FD para po sa mga plano ng ating ahensya, katulad na lamang po ng research and development, capacity building, gayon din po ang field implementation, and tayo po, ang Finance Division ay nakikipag-ugnayan din po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, gaya po ng DBM or Department of Budget Management, Department of Agriculture para po sa fund releases and supplemental budgets kung kinakailangan po. Yes, and kung makikita po talaga ninyo, iilan lamang po ito sa mga function and importance po as a whole ng Finance Division, and syempre sa isang ahensya na din po kung ano talaga yung importansya ng isang finance, sa isang pag-finance sa isang ahensya, lalong-lalo na po dito sa atin sa PhilMec. And yun nga, ilan lamang po yan sa mga roles and importance po ng FD sa bawat ahensya ng gobyerno, at atin pong talakayin pa at mas malalim pa na pag-usapan sa mga susunod pa pong episode ng programa po natin. Totoo, ayan. So, teaser lang po. pahapyaw pa
lang po ito, pero nakaka-enlighten na actually Miss Baba G and Miss Rose Gold. Kasi nga, halimbawa, I think yung ibang mga staff, ibang mga empleyado, pagdating sa usapin ng finance, ang una pumapasok kasi agad, sweldo. Yes! Dahil, 15 na rin, di ba, speaking, di ba, parang at least, na-enlighten kami na hindi lang nagsisimula at nagtatapos sa pagpapasweldo yung mga functions ng division ninyo. Dahil yung ibang mga proyekto, syempre, talagang lahat ng functions, lahat ng galaw ng PhilMec talagang kailangan dumaan sa inyo at ma-ensure natin yung transparency dahil syempre yung pera na na ginagamit ay galing sa taong bayan kaya mahalaga na makita nila at through the upcoming episodes for sure mas madidiscuss para naman mas makita din nila yung culture of transparency natin dito sa PhilMec pagdating sa pagmamanage ng finance at saan nga ba napupunta yung portion ng buwis na binabayad natin, lalo na sa sector ng agrikultura. Yun. So, abangan po ninyo yan. Ilan lamang yan, ha? Sa mga episodes na tatalakayin po ng Talking Sense. Ano nga ba yung role or malaking role at importansya ng mga finance divisions and finance units sa mga agencies at mga offices, kagaya po ng PhilMec. So, next naman po, pagdating naman sa pagpe-prepare ng inyong program. So, naalala ko po kasi mga Karadyo Agri, prior to this ay nagkaroon po ng broadcast orientation kasi ang ating himpilan wherein sina Miss Baba G, sina Miss Rose Gold ay nakasama natin. So, isa sa naging concern actually during the Q&A is yung struggle natin na parang ano yung pwede nating mai-program, ano yung pwede nating mai-share sa ating mga Karadyo Agri kung sakasakali na magka-create ng program ang Finance Division. Syempre, hindi naman natin pwede disclose lahat ng ganap na dito sa PhilMec, 'di ba? But where in fact, kagaya na nabanggit natin kanina, yung role, tsaka importance, but the deeper and syempre mga sensitive details, of course, hindi natin pwedeng i-disclose yan. Pero yung challenge po dun sa inyo na paano kayo makakagawa ng program, ano yung mga topics. And ngayon nga, from that struggle, actually, ay sobrang fortunate po kami sa ating himpilan. Kasi nga, eto na si Talking Sense. Kumbaga, na-resolve din po nila and tinake po nila yung challenge na gamitin din tong platform na to inform the public, lalo na yung agricultural sector natin, yung mga magsasaka natin, and even young professionals pagdating sa finances. So, with that po, paano po ninyo naisip si Talking Sense? Ano po yung mga naging preps? And paano nyo po na-conceptualize po yung program? Actually, naisip po namin sino yung mga inspo, di ba? Oo, yung program na to dahil parang naniniwala po kasi kami parang yung usapin sa pera or naniniwala po kami na yung kaalaman sa pera parang hindi siya dapat maging complicated. Totoo din. Diba? Kasi ang dami po parang mahirap sa atin na yung mag-budget, mag-save, ganyan, mag-invest. Guilty na walang ipon, di ba? Ay, nako. Hindi naman dahil sa tamad tayo, pero wala lang or kulang tayo sa mga accessible and relatable na impormasyon, di ba? Totoo din. Yes po. And then, during conceptualization din po, ayan, nakalimutan na po naming batiin kanina yung dalawa pa po namin kasama. Ayan po, si Mr. Brenky Tan and si Mrs. G. Ayan. Pero di po namin di-disclose kung sino sila. Abangan nyo po sa mga Abangan po susunod na ninyo sila episode. sa mga Yan yung susunod po isa na pa episode. abangan nyo Yes, kasi sino apat ba yung po mga sila. yan? Totoo yan. Ayan, so during conceptualization din po, and naisip namin na magkaroon ng show na magaan lang pong pakinggan. Tama. Like parang nag-uusap lang po tayo na parang magbarkada, pero tungkol siya sa pera, pero may laman, may sense. Kaya nga po yung isang tagline po namin, Make your money make sense. Yun. Winner Ayan. yun. Yun. Oo, tsaka to add up po, no, inspiration din po namin na ang hirap po kasing parang pag-usapan publicly yung usaping pera. Totoo. Ang hirap sabihin na may utang ako, ang laki ng utang ko, Gusto di ba? niya. Oo. Ayun, so Utang reveal. utang reveal, magkano utang mo? Hindi pa, mas joke malaki lang. na kasi yung utang kaysa sa kinikita. Kumbaga, May inspiration na po struggle. talaga namin. Hindi na kami lumayo pa, mga sarili na lang po talaga namin. Kasama ako dyan. Taas po yung kamay ng mga nakaka-relate talaga. Yes. And ayun po, tulad ko, I've been through times na parang ang hirap po i-manage ng pera, gano'n. Hindi, walang napupunta. Alam mo yun, parang walang napupuntahan. Sumahod ganun, tapos sumayad lang. Yes. Exactly. Sumahod ka pero Oo. sumayad lang. Totoo. Tapos wala kang mapagtanungan na parang hindi siya intimidating na pag-usapan. Oy, Kasi may dahil hiya nasa ka. professional
Totoo. professional field ka. Gusto po namin na maging bosses for some people, especially young generations, Yes. lalong-lalo na din sa mga kabataan, and especially like us na young professionals. And kasama na din po yung mga farmers natin, di ba? Kasi Yes. sila po talaga yung backbone ng agriculture. So gusto po namin silang ma-inspire through this program na naghahanap po ng gabay sa usaping pera without the jargon or judgment. Correct. Yes, di ba? Kasi ang hirap pong ma-judge. Yes. Oo, parang lahat naman tayo ayaw nating ma-judge, di Yes. ba? Kaya sa program po natin na ito, we listen And we don't judge. Very good yun. Isa pong tagline, secondary tagline. Pangalawa na siya. tayo ng Oo. tagline natin dito. Correct. Tsaka ang hirap po kasi din na pag-usapan na kapag usaping pera, ang awkward po siguro na pag nag-uusap tayo, uy, magkano yung na-debit dun sa account? Hay, ano ba naman yan? Debit, credit. Kaya nga. Di Di po ba? ba? Tapos Kaya may mas- dala-dala kang columnar notebook. Yes. Actually, yun din. Nagle-ledger. Nag-ledger na. Yes po. Yes. Okay, so kumbaga, nakakatuwa po kasi, kumbaga, lahat tayo, I guess, we're sharing the struggle pagdating sa pera. Kumbaga, iba-ibang aspects, iba-ibang laki ng utang, ganyan. Laki ng sweldo, yung mga pinagkakakitaan. So, at least po, meron na pong makakatuwang ang ating mga Karadyo Agri, lalo na yung ating mga farmers, young professionals, and I guess even the students, makaka-relate dito dahil yung mga usapin sa budget, may iba budget pa ba? Ganon. Kaya pa ba? Kaya pa ba? Feeling ko, masasagot yan at feeling ko makakaya. Magkano man ang ating sinusweldo, may allowance man or what, masasagot po lahat yan dito sa ating programang Talking Sense. Ayan. So, bukod po doon sa mga exciting na mga topics about finances, mababayaran na ba sana nila yung utang nila? Ito na yung sign. Kaya ako babayaran ng... Ayun. Ay, what if? Bigla na nawagan. Paano ko po sisingilin yung may utang sa akin? Tingnan natin, baka maitapik din. Step by step. Siyempre po, ano pa po yung aabangan ng mga viewers and listeners natin sa bago pong programang ito na Talking Sense. Ayan po, no? So, marami po tayong dapat naabangan po dito sa ating program na Talking Sense, Make Your Money Make Sense. So, una po sa lahat, simpleng usapan lang po na may malaking impact. Gaya po ng mga pag-usapan natin kanina. So, hindi po natin kailangan ng complicated terms para po maintindihan natin yung mga money matters. So, dito po gagawin natin relatable po yung lahat ng mga financial topics mula po sa budgeting, sa savings, utang, big Investment, word, yes. investments, Yes. and then hanggang sa mga side hustles, Tama. and of course, hindi mo wala financial red flags. Ay, Ay, may red naman din Yes, para may red sa flag din po pagdating sa pera. kaperahan. Oo, tama ka dyan, no, partner. At syempre, hindi lang naman namin po kayo i-eme-eme lang sa may program na to, no? Totoo din. Talagang may mga surprise guest din po Yes. kami. May mga invite din po tayong experts, of course, entrepreneurs, para po ma-encourage tayo and makapag-share sa atin, di ba? Yes. And everyday heroes who've Wow. mastered their money game, yung talagang mga Sumakses. na sa life Oo. para makakuha po tayo ng real inspiration and practical tips, di ba? Ang Totoo. ganda, Yung practical mga nag-step tips. by the steps. Yes. Para Step by Mga sumakses. nag-go through po dun sa step by the step na yan. Yung mga struggles, challenges, paano na-overcome. Yun. So, nabanggit po ninyo ilan sa mga topics. How about yung mga iba pang topics and segments po? Ayan. Ano po yung mga abangan nila na mga segments, topics, and iba pang mga bagay na aabangan ng ating mga Karadyo Agri? Ayan mga Karadyo Agri, abangan po ninyo ang mga ilan sa mga interactive segments po namin dito po sa aming programa na Talking Sense. Isa na po dyan ay ang Scent of the Day. Yan, tinawag po namin siyang Scent of the Day. Mga quick tips po na pwede nating gawin agad-agad para po sa ating financial wellness. Di ba ang taray? May wellness. Oh, Financial parang wellness. yoga. Parang nag-gym ang ating mga pera talagang. Amazing. Kailangan healthy din pala ang ating Yes. mga kaperahan. Wallet yung wallet. Oh, tsaka yung bulsa, no? Yes. Kailangan maintain yun. Of course, scent of the day. At pangalawa po dyan na syempre, segment po natin na aabangan po natin dito po sa ating programa ay tinawag po namin
Kwarta Kwentuhan. Winner Ayan. yun. So, we will invite people po with real-life money stories na mga listeners or guests po natin. Tama. Sabi nga namin kanina, yung mga sumakses na sa life, yung mga nabaon ba sa utang and paano nila naiahon yung Para sarili sila nila. step by the step. Anong mga step by the step ba ang ginawa nila? Para sumakses. Ayan, abangan po ninyo yung mga segment po namin na yan. Scent of the Day at Kwarta Kwentuhan. Ayan. So, ilan lang po yan sa mga segments po na abangan natin. And I think even yung mga medyo nagsastruggle din sa mga kaperahan, ayan, maaaring mapag-usapan din po yung mga typical problems, mga issues pagdating sa pagbabayad ng utang. Ganyan, halimbawa, sa pag-i-invest o yung mga, para hindi ma-scam. Nako, feeling ko matatakel din po dito yan. At yun nga yung mga red flags na tinatawag natin. So, paano nyo po paghahandaan yung mga episodes, yung mga segments po na na-mention nyo para po sa bagong programa pong ito? Ayun. Siyempre po, ang bago nating program po na ito ay talaga po naman na pinag-isipan at pinaghandaan. Kasi di po ba, ang hirap naman po sumabak sa gera na wala tayong bala, wala Totoo tayong yan. Hindi ka prepared. Totoo, So, kailangan ready po tayo palagi. Tama. And bawat episode po, minimake sure po namin na timely po ito, relevant, and higit sa lahat ay makakatulong po for sure sa ating viewers and listeners. Totoo. Yes, and kagaya din ng sabi ni Miss Rose Gold, Miss Badet, na syempre hindi pwedeng hindi po tayo mag-research sa mga current financial trends, mga real life issues na naranasan po ng mga Pilipino na pwede po nating maibahagi sa programa po natin na ito. Yes. At alam yung mga tanong po na madalas nating marinig pero parang walang hindi siya bihirang masagot in a clear and simple way. Ayun, kaya nga sabi namin kanina, hindi para maging komplikado yung usapin natin na to. Let's put it in a clear and simple way. Yan po. Tapos, we're also preparing po personal insights and relatable kwentos. Yun nga po yung sinasabi namin. And minsan yun po, we'll invite experts to back it up yung mga po natin dito. Yung mga kwento natin, with research talaga din siya. Kasi hindi po tayo mag-i-spread ng fake news dito. Totoo. Ay naka-fact. Yes, crucial kasi ang mga usapin pagdating sa pera, di ba? Ayan, so, aside dyan, syempre, ngayon pa lang actually nararamdaman na natin ang energy at good vibes ng ating mga host. So, aabangan din po natin yan na aside sa light kwentuhan, syempre yung good vibes dahil yung oras din ng ating airing, diba? 3 to 4. Oo. Parang gusto mo na lang matulog. Oo. Pero feeling ko every Friday, 3 to 4, walang matutulog. Ganon. Dahil mapag-uusapan nga po ang mga financial struggles and success din natin. Lahat tayo sa success, definitely. Yes, sa and alam mo, programa Miss Badet, no, gusto din namin parang ma-feel lang nila na alam niyo yung kwentuhan over coffee. Ganun tayo ma-feel nila dito sa may program po namin na hindi boring pero busog po talaga sa kaalaman. And aside from that po, we will also ask our community, kayo po mga listeners and viewers na kung ano po yung mga gusto natin pag-usapan. Pag-uusapan po natin yan. And then, magkakaroon po tayo ng listener questions. Pwede po tayong tumawag or mag-text sa number po na nasa screen po ninyo. Ayan, nasa baba po yan. And magkakaroon din po tayo ng polls and live interaction sa mga comment section. Yes. Kasi po gusto po namin na kayo po yung bida dito po sa show na to. Tama. Ayun, nakakatawa naman po yun. So, yun yung mga BTS or mga behind the scene preparations at yung mga magiging preparations pa po ni na Miss Baba G and Miss Rose Gold. Kasama pa rin yung dalawang surprise host. Surprise host na sila i-reveal. Blind item. Si Nech Ite, ang dalawa pang makakasama natin sa programang Talking Sense. Abangan po ninyo yan. So, syempre, medyo punta naman tayo sa medyo personal. Personal. Ayan. So, bilang na-mention nga po yung tungkol sa pagbabudget. Pero bago pala yan, siguro i-shoutout ko muna yung mga pumuso sa ating live stream this afternoon. Ayan, shoutout natin sina Jerilyn Sarmiento Gonzalez. Ayan, si Ma'am Karine from HR. Good afternoon po. Si Sir Patrick Serrano. Si Sir Rayleigh, ayan, from Finance Division din. Ayan, from ACD, si Ma'am Pesh, si Sir Rames, ayan, good afternoon po. Enrique Paltao, Michelle Lopez, Rona Pasqua, si Ma'am Patricia Jane Vergara,
Ma'am Carla Joy de Guzman, Ma'am Kim Abad, and of course, ang ating FD Chief na si Ma'am Babes ay nakapuso din sa ating live stream. Support po yes. Oo, Ma'am Babes, thank you po sa pag-accept po sa invitation po ng Radyo Agri na maging kasama po ang inyong division para po sa mga programs natin. So, big shout out po sa inyo and sa mga kasamahan nyo din sa FD. Ayan, so, sabi ko nga kanina, ay tungkol sa pagbabudget naman yung ating medyo magiging question ngayon dahil bilang kayo po yung masasabi natin na mga expert, 'di ba, dito sa ating ahensya, lalo na, 'di ba? Parang sumat yung ulo. Parang ang hirap panindigan na to. Hindi, joke lang. Kakayanin yan. Ayan. Dahil nga, yun nga, when it comes sa finances, 'di ba? Bilang kayo yung isa sa mga arms, kumbaga, ng FD. Pagdating naman sa personal matter, pagdating sa pagbabudget, gaano kahalaga sa inyo yung concept ng pagbabudget? Or ginagawa nyo ba siya? Ano yung mga ilan sa mga bagay na yung mga insights nyo tungkol sa pagbabudget mismo. Miss Rose Gold? Mini-mini mo. Nagturuan. Si Miss Rose Gold muna. Okay. Po muna. So, para sa akin po, yung pagbabudget po is hindi lang paglilimit sa sarili natin. Ay, gusto ko yan. Good news yan. Winner Yung ilimit. Oo, goal. Deserve. Within pa rin, dapat. Within the budget pa rin. Yes. So, ito po kasi for me is pagbibigay ng direksyon sa buhay mo. Ay, sa pera mo. ayun pala. Kasi po, di ba, tayo, parang hinahabol natin yung gastos. Si Judith dito. Oo, ay, doon, di ba? sakit ulo, bigla. Pero baguhin na natin yung sistemang Yes. gano'n. Dapat tayo na yung hinahabol. Ay, Balik-balikan! Mali pala, okay, drop. Walang habulan. Okay, rewind po tayo mga ka-Radio Agri. Rewind po, rewind. Nabaliktad na. Nabago na kanina lang. Ay, 5 minutes ago, winner. Mali po. Okay. Okay. At least po natin yan mga listeners and Yes, viewers. Hindi oo. po tayo hahabulin ng gastos. Oo, Okay? ayan, So, oo. dapat po, tayo po yung nagtatrack sa kanila. Tayo po yung may control sa kanila. Tama, Ayan, yun. ayan. Oo. Sumakses na Sumakses tayo. doon, ang step by the step, monitor. Step by the step True. ka talaga Step, dyan. lumampas kasi ng isang step. May naskip na isa, oo, din. Yes, para alam natin kung saan napupunta yung bawat sentimo ng Tama. pera Yes, natin. oo. May matitira pa ba? Ay, parang ang sakit sa ulo nun. Ang challenging talaga. nun. Oo, challenging po challenging talaga. nun. Ako Ayan, sa akin sa'yo, naman ma'am. po personally, mahalaga po yung pagbabudget kasi parang ito po yung unang hakbang mo para makamit mo yung parang financial goal mo. Whatever it Ayan, is, whatever ano. it is. oo. And syempre bago yun, kailangan meron kang financial goal. Yes. Whether gusto mo bang mag-ipon, gusto mo bang mag-travel, Gastos lang. O, gusto, mo may bang panggastos ka magnegosyo, lang. o wala Ganun. kang gusto, di ba? Mamili ka. Mamili ka. Oo. O whether yun nga, mag-travel, mag-ipon, makabayad ka ng utang, Ay, kailangan kung oo. meron tayong financial Parang goal. pinakagusto ko yung makabayad. Yung doon ako sa pangatlo muna, tapos susunod na yung 2 and 1, ganun. Ayun, Follow kasi, na lang. di ba Truths. parang sa simpleng pagbabudget, natututo po tayo maging intentional sa may bawat gastos I love the natin. term, Ayan, intentional. Intentional ka talaga. Mm-mm. Word And, of the day. yes, Oo. intentional sa mga Truths. gastos. And para rin po itong map na parang pag wala ka na to, kahit gaano karami yung pera mo, Sana all. naliligaw lang siya. Diba? Hindi mo siya... Pero totoo. Di ba parang may one time, ang dami ko palang, ganito pala yung sinahod ko, pero Yes. parang walang Wala, natira sa'yo. oo. Anyari. totoo. Di ba anyari? Saan napunta? And ayun, maliligaw ka at mauubos ka. Pero Tama. kapag may plano ka, may financial goal ka, kahit maliit lang nakita is talagang may mararating yun. Oo, sa success ang pera mo Sa success kahit magkano pa yan. Okay, so of course dito sa Talking Sense kahit papano ay magiging stepping stone din ng mga karadyo agri natin para yung mga na-mention nyo po na maps, di ba? Magkaroon ng direksyon. At while you're not limiting yourself that much, pagdating sa gastos, pagdating sa mga bagay na gusto mong gawin, cravings mo, 'di ba? Malay mo through this program, kahit pa paano maisama na nila sa budget nila yan yung After all travel. naman po kasi we earned that money. So, Yes. kahit papano, magtira po tayo ng savings para sa Biglang nag-relax tayo sabay-sabay Yes, dito. nag-relax. Kasama pala ang sarili. Yung deserve ko to, basta within Within the your means. means. Oo. Yung mga cravings mo, check mo muna kung nakabayad ka ng due date. Diba? Nauna yung cravings bago po Oo. yung bills. Yung
Ayaw ni Judy to. Yan, mga misconceptions din siguro pagdating sa pagbabudget and financial management. For sure, masasagot po yan mga karadyo agri. Ayan, so, kumbaga, lahat tayo, napaka-importante ng budgeting. Ngayon naman po, ano po yung isang budget hack na gusto nyo pong i-share sa ating mga karadyo agri? Yung talagang kinakarir nyo na budget hack. Oo, Ma'am Rose Gold. Oo. Ayan, kasi ako bilang isang mother na rin po, napakahalaga po talaga na meron tayong budget hack. Yan, oo, So, ako totoo. po, ewan ko po kung may makaka-relate dito, kung di po ba sa Messenger, meron po tayong sariling account doon, tapos nagsisend tayo ng... Sinachat mo yung sarili mo in short. Winner! Kasi po, Okay. alam po ng nanay ko, alam po ng mga kapatid ko, yan, shout out po sa kanila. Yan. Ayan, kung minsan tinatawanan po nila Nasingit ako mo pa kasi... yun talaga. Oo. Hindi ko na Kailangan may entry ka rin. May entry ka din. Yes. Kasi ultimo piso, sabi ko, magkano yung nagastos natin? Ultimo piso, sinesend ko po doon. Wow! Ang winner nun! From Monday through Friday po, naka-list down po lahat ng expenses ko doon sa, lalo po pag pumapasok ako, breakfast, lunch, gas, ganun po. So, naka-list down po siya doon, sinesend ko sa sarili ko. And then, Be yourself. Ito ang Yes. nagastos natin for today. Ganon. And then, pagdating po ng Friday, kinoconsolidate ko po siya sa ginawa ko pong Excel files. Wow! Kudo! Wow, yung Excel file. Tapos nakikita ko po sa dulo may negative na. Yun lang yung medyo epic Yun fail lang po, doon. yun Oo. lang, ayan. So, Medyo hindi ka sumakses pag may negative. Ayan. Diba? Oo. parang masakit po sa part ko yung may negative. Bakit na may yun. negative? Ganon. Yun. Sa ganung paraan po kasi nakikita ko saan po ba ako sumakses. Oo. Or saan talagang hindi sumakses sa Oo. person. Baka nasobrahan kong pagkain ngayong week, gano'n. Oo. So, makikita ko po doon saan ako magka-cut down ng expenses ko, and then saan ako magsisave more. Wow. Ang ganda, no? Yes. Natatrack mo yung pag-spend mo ng money. Pero challenging talaga yun, like, kasi ultimo piso, ultimo Yes sentimo. Kailangan talaga may listahan ka kaagad. Yes, kasi Oo. ako personally, parang minsan pag may sukli ka na sige, hayaan mo na yan. Oo, may mga ganon, Hindi mo na namamalayan yung mga Namamonitor. ganun. Pero dapat pala, tinatrack mo yung spending Yes. mo. Oo, very ang ganda important. So, mahalaga kasi. Ang ganda Parang ng gusto isip kong mo. isang episode para dun. Ganon. Kasi isang episode dun sa budget hack mo. Winner yun. Okay, dagdag Totoo. ko pa, hindi ko ba nabati yung asawa ko? Ayan, yung nanay tsaka yung nabate. Ano ba yan? Shout Kaya out. kailangan natin ng budget ha, kailangan na i-track yung expenses kasi may manager po ako. Yun. Yung asawa ko. Sino Very send sa manager? important. Ayan, shout out po Oo. sa aking asawa. Ingat ka Ayan. lagi. Yan. Shout out. Shout Anong out po sa manager? asawa niya ni Miss Rose Naisingit. Gold. Shout out po doon. Ayan. Ako Okay. naman partner may gig kasi ako. Ay, meron? Oo, Ano bang gig yan? Hindi nakanta kasi ako. Hindi, joke. Singer kasi talaga ako. Oo. Invite po talaga ako para kumanta. Hindi, Sa host jam, feeling ko, what if? What Bigla if na naging Oo, sumakses na rin na Yes. singerist. Hindi, ang isa sa may budget hack ko po ay, tawag dito, yes, ang budget, budget hack ko hack. ay, tinatawag ko po na gig. Oh, yun. May gig pala talaga siya, Yes, literal. gig talaga. Ano yung gig na Nakikita yan, talaga, Miss gig Baba talaga G? to. Ayan, tinawag ko po tong gig kasi ito ay gastos, ipon at grow. Ay, parang yung unang G masakit sa tenga. Diba? Gastos. Yung una mabigat. Parang Pero yung favorite una lang ko yung yun. gusto mo. Actually, una lang din yung masakit sa- gusto mo, pero diba? bet mo yun. Oo. Oo. As a gastadorang Yes, as a person. Truthfully. Yes, aminado din ako. Ano din, guilty din. Yes. As a gastadorang person, una talaga yung G, yung Oo. gastos. Oo. 70%. Charis! Una talaga siya kasi hindi naman, ito po mga gastos na to ay hindi lang umiikot sa mga wants natin. Syempre, Yes. may mga bayarin po tayo like bills, mga necessities sa Yes. bahay, food, clothes. Pero minsan parang hindi na nagiging necessity yung clothes. Hanggat Ang kaya, dami na. kaya Feeling ko pang yung damit ko isuot. nung way back Oo. Oo. Ayun, so hindi na po talaga mawawala sa life natin Yes. ang gastos. Totoo, diba? totoo yan. Totoo Kasi talaga. nagsusurvive Aminin na natin tayo. po yun kasi kailangan po talaga natin gumastos for us to survive. Yes. Sabi mo nga, Miss Badet, ano? Mhm. And syempre, habang tayo po ay gumagastos, kailangan din po natin mag-ipon. Yun yung isa pang challenging Yun doon. ang pinakamahirap. Yes. Oo. Andito na Nasa tayo sa tatlong- papahirap na part. Oo. Yan, Ayun, oo, totoo gumastos din. ka pero kailangan mo rin May mag-ipon. Tama. Hindi tama. naman kailangan na malaki po yung ipon natin, di ba? Agad. Pero ang maganda po dito, kailangan po nakakapag-ipon tayo. Yun, Yes. kahit magkano pa yan. Kahit magkano po yan. Sabi mo nga kanina, Miss Rose Gold, parang tinatrack mo yung spending mo. Yes. What if may natira ka palang ganito, di ba? Oo. Sa mga gastos mo. So, Totoo. pwede mong ipasok Itabi. yun sa ipon mo, itabi. Ayun, may ipon ka na. And pinakamahirap po sa lahat, dun po tayo sa may grow. Sa may Totoo. grow, kasi Ito parang yung ultimate challenge talaga.
Yes, Yeah, and alam totoo. nyo ba, dapat yung pera din natin nag-grow siya. O, tama. Tama. Kasi hindi lang dapat siya Oo. ginagastos, hindi lang dapat natin siya iniipon. Tama. Dapat nag-grow din siya. Tama. Kaya meron pong investing. Yes. Tama. Yun po, Mga kasi negosyo, no? pag tinanim po natin yung pera, At naalagaan yes, ito. at naalagaan Tama. yun, talagang mag-grow siya. So, Yes. ayun, hanap po tayo ng mga pwede nating pag-investan, Tama. bilhin, pagkakitaan na Mhm. mag-grow po Tama. yung ating mga kaperahan. Kaya ko po siya tinawag na gift. Pero Yan. ingat lang po tayo sa mga too good to be true na mga Hoy, oo, yung mga nag-o-offer ng Yes. open-minded ka ba? Oo, we're not after sa concept ng networking, Yes, mga yes, karadyo yes. agri. It's just that we have to watch out dun Yes, sa mga and too be good to be careful. true. Oo, yung 1,000 mo, gagawin nating 1 million. Ay, Ganun agad. Paki-contact nga po ako. Yung mga ganun, so i-watch out po natin yan. And for sure, sa mga susunod na episodes po, mapag-uusapan natin yan. Yung Yes, mga ang ganda rin pag-usapan nun, temptations. ano? Oo. Ano ba yung magpapa-scam sa atin? Ano yung mga dahilan para ma-scam ako? Oo, di ba? May Yung mga red scam ba sa flags. akin? Oo. Paano ko malalaman kung scammer siya? Ganon, di ba? So, yan po yung mga, kasi for sure, meron ng ilan sa atin na na-experience talaga. Ako actually, na-scam ako. Alam ni Miss Babaji yan. Diyos ko, halos hindi ako makausap ng kalahating Yes. araw. During that time, baka ma-reveal. Okay, Ako pala scammer yung- reveal. Next guest. Oh, next Oo, guest. parang magiging Okay, next guest mga ako Karadyo dito. Agri, ngayon pa lamang po ay ina-announce na namin ang unang guest po namin. Si Miss Badat sa Oo. aming pong programa. At isi-share ko po yung aking scam story. Hashtag scam story. Oo, yan. Scam story reveal. Ayan. So, yun mga Karadyo Agri, ilan lang po yan sa mga topics at iba pang mga segments po na aabangan at kaabang-abang naman talaga sa ating programang Talking Sense. So, isa lang po ang Talking Sense sa mga bago pong programs na aabangan po dito sa ating Radyo Agri 90.1 FM. Kaya, bago tayo tuluyang magpaalam, dahil 2:37 na rin po ng hapon, so, ibibigay ko na po ang floor sa inyo para po i-invite po ang ating mga Karadyo Agri dito po sa ating bagong programa na Talking Sense. So, si Miss Rose Gold po muna. Ayan, ang mga listeners and viewers, mga ka-sense, abangan po ninyo ang bagong programa na makakasama nyo tuwing Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ang Talking Sense, Make Your Money Make Sense. So ako po muli ang inyong financial bestie, Rose Gold, and makakasama po ninyo kami sa isang oras na kwentuhan tungkol sa practical tips, financial hacks, at mga kwento ng sumakses. Yes. At mga learnings. Yes, partner, ang ganda na no, sumakses from budgeting, saving, and even investing. Sinasabi nga namin sa inyo kanina, we will help you to make your money make sense. Ayan, this is your financial bestie, Miss Babaji, and catch us on air right here po on Radio Agri 90.1 FM. Tuwing Biyernes po yan, alas 3 hanggang alas 4 po ng hapon. And let's make your financial future clear. Ayan, Amazing. mga Radyo Agri, see you on our next episode. Pag-usapan po natin yan, 1 cent at a time. Ayan, Nice. before po tayo mag-end, gusto ko pong batiin yung ate ko. Birthday niya po ngayon, Ate Weng. Happy birthday! Happy birthday, Ate Weng! Baka magpadala ka pa lang ng tasa bahay. Charis. Happy Birthday birthday, sa Ate Ate. Weng. Ay, and also, yan, we would like also to greet Dr. Love on his birthday. Yan, from PCC. Happy birthday sa you, friend. And sa aking elementary classmate din, si Ana Magtibay Patricio. Ayan, sa lahat na nagsiselebrate ng birthday nila today, April 15. Ayan, happy birthday po. At lahat ng sumakses dahil sweldo sa 15. Congratulations. Goal natin ngayon ay yumaman. Yes. Totoo yan. So, feeling ko yung Talking Sense po ang magiging sign natin at magbibigay sa atin ng gabay na syempre hindi tayo mai-intimidate, di ba? At magiging helpful po para sa ating mga Karadyo Agri. Paano tayo sa success at magiging financially literate at ma-empower din tayo when it comes to financial matters. So, with that, muli po, every Friday, 3 to 4 p.m. po ang programang Talking Sense. Makakasama po natin si Miss Babaji, si Miss Rose Gold, at dalawang surprise host po. Yes. Abangan po natin yan. Blind item. Yes, so dahil po dyan, ayan, magpapaalam po muna kami pansamantala dito po sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Bye for now! Thank you po, Miss Babaji and Thank you Miss po. Rose Gold. Bye for now!